Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Ang Misteryo sa Villa Soledad. Ang unang bahagi. Bakasyon na at minarapat ni Lola Ellie na dalhin ang magpinsan sina Nona at Gabriel sa Vigan. Sa Baguio nakatira sina Nona, Gabriel at Lola Ellie. Sabik na sabik ang magpinsan habang naglalakad sila sa mabatong kalye ng Vigan. Ang tagal ng biyahe natin pa Vigan, 5 oras mula Baguio, pero sulit naman dahil maganda. Teka, bakit nga pala ang laki ng bag mo? Tanong ni Gabriel. Dala ko itong libro tungkol sa Vigan, sagot ni Nona. Ang sabi rito, ang Vigan ay isang UNESCO World Heritage Site dahil sa dami ng makasaysayang bagay at gusaling naririto. Siguro pati yung hotel natin, panahon pa ng Espanyol. Sabi nga pala ni Lola Ellie, bumalik daw tayo kaagad, sabi ni Gabriel. Pagbalik ng magpinsan sa hotel, sinalubong sila ni Lola Ellie sa lobby. Lola Ellie, ang ganda po pala ng Vigan lalo na ang Kalye Crisologo. Ulat ni Nona kay Lola Ellie. Sabi sa libro, pangangalakal na Chino pala ang nakatira sa mga lumang bahay doon, dagdag ni Gabriel. Wow talaga, sagot ni Lola Ellie. Tapos na ba kayo? Kasi may pupuntahan tayong kamag-anak ngayon. Kamag-anak? Nagtatakang tanong ni Nona. Aba oo, sagot ni Lola Ellie. Habang inaakay ang 2 bata palabas ng hotel. May pamangkin akong nagbakasyon dito sa Vigan. At pagkaraan noon, aba ayaw nang umuwi. Nahumaling kasi siya sa ganda ng Vigan. Sino pong pamangkin Lola Ellie? Tanong ni Gabriel habang naglalakad. Si Tita Jovi ninyo, sagot ni Lola Ellie habang pumapara ng dumaraang bus. Maya-maya pa, nakasakay na sa bus sina Nona, Gabriel at Lola Ellie. Sa loob ng ilang sandali, nakatulog ang magpinsan sa bus. Biglang naalimpungatan ang 2 bata nang huminto ito. Bumaba sila Lola Ellie sa harap ng isang malaki at lumang bahay. Lola Ellie, sabik na hiyaw na nakangiting babae sa harapan ng bahay. Niyakat ni Lola Ellie ang nakangiting babae. Siya si Tita Jovi. Pagkatapos, pinakilala ni Lola Ellie si Tita Jovi kina Nona at Gabriel. Naku, marami tayong papasyalan, sabi ni Tita Jovi sa magpinsan. Kasama po ba doon ang Saikyo Mansion? Ang dating bahay ni Pangulong Quirino, nanlalaki ang mga mata ni Nona. Aba, oo naman, pati ang Baluarte at Plaza Vargos, sagot ni Tita Jovi. Paano mo nalaman ang tungkol sa Saikyo Mansion? May libro po kasi siya, sagot ni Gabriel. Nahihiyang ipinakita ni Nona ang libro. Sige, kwentuhan mo ako habang nagme-merienda tayo. Tara, yaya ni Tita Jovi sa 3 bisita. Ngayon lamang nakapasok sina Nona at Gabriel sa ganoong uri ng bahay. Isang bahay na bato ang malaking bahay ni Tita Jovi at may malawak itong hardin. Dati itong isang engrandeng mansyon noong kapanahunan ng Espanyol. Naluma na rin ito pero napanatili pa ring maayos at maganda. Napakalawak ang sala ng bahay ni Tita Jovi at punong-puno ito ng mga antikong kagamitan. Halos lahat ng muebles ay gawa sa lumang kahoy. Ang lalaki ng bintana sa sala at napakataas ng kisame. Siguro palagi kayong maraming bisita, Tita Jovi, sabi ni Gabriel. Ang laki ng sala nyo eh. Hindi naman, Gabriel, sagot ni Tita Jovi. Ganito lang talaga ang estilo ng mga bahay noong panahon ng Espanyol. Malaki ang lahat ng silid. Eh bakit po ang dami ng trabahador? Tanong ni Nona. At yan ang unang bahagi. Abangan ang ikalawang bahagi ng ating kwento. At subukan sagutin ang mga sumusunod na katanungan. I-comment nyo lang sa baba. Bye!